Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotion. Bakit ka dapat maghintay sa Diyos? States of Jesus na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Sabi po ay, in your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang talatang ito ay napakalaga dahil ipinapakita nito ang dalawang estado ni Kristo, ang kanyang humiliation at ang kanyang exaltation. Sabi nga sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11, si Jesus bagamat siya ay tunay na Diyos, ay pinili pa rin niyang magpakumbaba, sumunod sa batas, magdusa, at mamatay sa krus para sa ating kaligtasan. At dahil sa kanyang pagpapakumbaba, siya rin ay pinangaralan, itinangas at binigyan ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Number 1, Jesus is the perfect example of humility. Kung titignan natin ang buhay ni Jesus, makikita natin na kahit siya ang anak ng Diyos, hindi siya nagmataas. Hindi niya inangkin ang kanyang karapatan bilang Diyos, kundi pinili niyang maging katulad ng tao, maglingkod at magsakripisyo. Ibig sabihin, kung gusto nating sundin ang tunay na halimbawa ng kababaang loob, walang mas higit pa kay Jesus. Minsan kasi sa atin, konting bagay lang na magawa natin, gusto na natin ng recognition o papuri. Pero si Jesus, kahit siya ay higit sa lahat, pinili niya maglingkod ng tahimik at tapat. Second is, Jesus calls us to follow His example. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang ginawa ni Jesus, kundi kung paano niya tayo tinatawagan para gawin din iyon. Tinatawag niya tayo maging magpagkumbaba, maging handang maghintay sa tamang oras at huwag magmadali para lang sa sariling kapakanan. Ang last is, Jesus wants us to embrace His humility. Hindi lang ito surface level na kababaang loob, kundi isang lifestyle. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagiging humble kapag may nanonood, kundi pati sa mga simpleng bagay sa ating pamilya, kaibigan o kahit sa school at trabaho. Ang tunay na humility ay nakikita sa puso at sa gawa. Kapag natutunan natin i-embrace ang humility ni Jesus, mas nagiging handa tayo para sa exaltation na ibibigay din niya sa atin sa tamang panahon. Tandaan, he who humbles himself will be exalted. Yun lamang.